the chair, kindly sit down, please. Kung may upuan, tindigan to. Secretary Hermogenes Esperon Jr., Brigadier General Orlando Celito Bautista, the men and women of the Presidential Security Command, fellow workers in government, my beloved countrymen. You know, I've been to places, but if you ask me, I enjoyed it, my trips, I do not. I hate to travel. But the problem is I have to go around to get the feedbacks in advance because we are hosting the summit next year, ASEAN. And I have to get their thoughts, yung mga policy na ilabas namin, so that by the time the summit is already here, alam ko kung anong ilagay ko sa agenda, kung ano yung gusto ng Cambodia, Laos, Vietnam. I have to talk to them personally kasi sila yung head of state. Sila yung magbigay ng reflections sa bayan nila. And that is why I have to travel so many days in the past few months kasi kailangan kong kunin ang, plus of course, yung mga trade from Singapore and China. I assure you, everybody is concerned about our pivot. I have not, for the life of me, agreed to any military alliance. Neither na may pinag-usapan kami ni Putin, of course, aid. And ano ba naman yung rifles na withheld ng Amerika because of human rights violation. Pero ako naman po, if I fail to solve this problem in this generation, we would be far worse. Hindi ko kasi alam kung sino ang magiging presidente sunod ko. I could go next month, maybe I'll die for whatever reason. Nandyan na yan eh. Kaya huwag mo ninyong iwanan ang bayan ninyo because there are 4 million Shabu addicts. And that is a horrible story. 4 million is 4 million. It is no joke. Ang problema kasi Shabu, it is not sold individually. It's not like something na bilihin mo sa palengke, ice o tapos yung mga berries, yung mga gulaman. Ito bilihin mo para, pinagbibili mo at bilihin ng tao para masisira. At yung iba na beyond repair because constant use of shabu will shrink the brain of a person. So hindi ko alam kung magkano, ilan, kasi ako mahilig sa, hindi ko alam kung pila kabuok ang gunggong na. So we have to sort out. I just ordered the release of 1 billion para lang sa medication for those who are addicted and for those who I cannot bring to the rehab center because wala tayo. I became your president midterm. Nung nadaan na election, sabi nila bottoms up. Okay, bottoms up talaga. So when I became president, ayun na, yan na lang naiwan, operating plus maintenance. And I have been withholding the ones who want to build duwas and build, sabi ko, muna, not at the time. Kasi kulang talaga. And you know, you must have something at the end of the year. Alam mo, every time I take off sa ibang lugar, Indonesia, Singapore, and you can see the progress of the country, napapaiyak ako. Hindi naman talagang drama na iyak, but napapaluha ako, misty-eyed. When I think of my country, na bakit hanggang ngayon, para tayong eroplano nagtitake off, we are in the runway, but there is no lift. Hindi talaga tayo umaakyat. I really do not know. Maybe it's sheer population, resources before consumption, ganon.
Talagang marami lang. And of course, I do not want to quarrel with the church, but I will be ordering a stronger measure this time for family planning. Talagang you have to do some programming and just to say to the people, dalawa, tatlo, tama na. Hindi nyo talaga kaya. Maawa ako sa Pilipino. Yung makita ko dyan tapos saan ang nanay mo? Hindi pa nauwi. Just like in Davao. Pero mabuti noon sa Davao kasi may mapunta sila, may makain. Kung walang all the year round yung lugaw. So pagkagabi, gutom sila, tanghali, or even breakfast, at 8 o'clock may lugaw na, and it's a continuous program. Maawa ako sa tao na sobra-sobrang hindi mo mapapaaral, hindi mo Kaya, as I have promised, I will work on this year, and it will be this year, na lahat ng edukasyon ng sundalo, pati pulis, mga anak, libre na, gobyerno ang magbayad. Alam ko kung gaano kahirap ang... You must remember that my father was the first military governor ng Danao City, yung sa Cebu, his hometown. He was a Jago. Jago ang tatay ko. Siya yung pag-alis ng tapos ang gera, siya yung pinaka-first mayor on appointed. So yan ang kaya ko alam ko nga punta namin sa Davao. Talagang mahirap ang buhay namin. Believe me, I know how it feels to be there. So much for the sentimentalities. Ako. You are really guarding the office of the president, not me. Kasi ang tao may kanya-kanyang You might be able to save me today, tomorrow, the imponderables of life. Wala akong ilusyon dyan sa gaano ako katagal. Basta kung hanggang lang tapos. So, but you guard the institutions because that keeps our republic from going up. Pero kailangan tayo magdisiplina talaga. And I've been strict about corruption. I just fired 2 associate commissioners. Mga brad ko yun sa fraternity. And sabi ko, wala tayong magawa, sinabi ko sa inyo. And I just fired yung ARC. Oh, how can I trust you hearing cases kung magkano ang bayaran natin itong electricity na to kung ako nagdududa dito na mambili kayo? Kasi saan pupunta yung tao? I'm not saying but yung tama-tama lang sana na hindi tayo magduda na pinagbibili tayo. Yan, talaga ako basta magkamali sa alis ka. I do not care kung magpunta ka ng korte kung saan. Basta umalis ka sa gobyerno. And that goes for everybody. Mga anak ko, pinangaran ko, sabi ko, kausapin mo. Wag na wag kayong pumayag sa mga anak ko, mga relative ko. Pagka naggamit ng pangalan ko, may racket yan. Hindi yan pupunta sa inyo makiusap na if it is above board, bakit ka pa magkikiusap-usap ng tao? Hindi pa nangyari pa sinabi ko, wag na wag. Kasi ang sabi ko sa pamilya ko ganito, and I will stand by my word. Pagka ang pamilya ko, mga anak ko nasa kurakot, I will resign immediately. Wala akong, tapos na ako, nakapag-on na ako. So 16th president for a few months, fine. Yan ang swerte ko. Basta may anak ako o mga pamangkin ko na nandyan sa influence peddling, kasi ganito, pagmangkin, anak. Pagka nalaman ko yan, I will resign immediately. Walang drama, wala lahat. I mean, ito ang, huwag kayong do not be offended. Sabihin ninyo na, maligaya ka ba sa pagka-presidente ko? Ang sagot ko siya ganito, hindi ko kailangan. Hindi ba nang magsabi malungkot? Itong bagay na itong
position ko, hindi ko kailangan sa buhay ko at this time of my life. I am 72. I've been mayor for 23 years. 4 years congressman, 4 years vice mayor sa kay Inday. Hindi ko, kaya wala akong sabihin na paalisin, magkudita. Go ahead. O mag-people power, go ahead. Kasi pag natignan ko, huwag mo tayo magpatayan. Pwede magpatayan mga sundalo. Instead, ako ang lalabas. Maglakad ako dyan sa, mga sabi nyo na hindi ako sinasabi gagawin niyo, but always sa mga administrasyon, gano'n. Sabi ko, it is a position that I will work for. But if ask me, ano ang sagot ko, maligaya ba ko, hindi, sabihin ko sa inyo, prangkahan to. Hindi ko kailangan na position sa panahon na ito. Alam ko, gutom na kayo, ako rin. Si SMC, nagbigay ng 1 gift pack each goods. Nandito si Wen. Tindig ko Wen. Sapa. Asawa to ni Lord Velasco, congressman. Pero tingnan mo yung muka. Tumindig ka pa sa kanila. Tupapin mo. Harapin mo sila. O, kaninong muka yan. Psst. From the foundation sa SMC, 1 kilo each. 1,000. Okay. 1,000 each cash. Para sa inyong lahat. 1 gift pack, pati goods. Dito naman sa akin, meron kayong Christmas bonus na 5. Meron kayong combat pay. Meron kayong 14-month pay. At meron kayong 500 dito sa ating opisina. Hindi akin. Dito sa Malacañang. 5. 5,000 nga. 5,000. So, kung dagdagan ko pa ito ng 10,000, mas mayaman na ito sa lahat. Well, anyway, alam naman ninyo, if you are, wag naman sana. Wag naman sana. Pero, yung sabi ko, ang tao may sinusunod na linya. Yan ang swerte natin, swerte talaga natin. You cannot avoid that. If it's your time, it's your time. Pero wag naman sana. Ano kayo, may 100 kayo, tapos immediately 10 sa ating opisina, and 250. No? Atin lang yan, walang kasali yung armed forces, galing lang sa ating opisina. 200. Baski isang garas lang ng shrapnel, 100,000. Para paglabas mo sa ospital, sige, inom. Mga Bisaya dito, punta yan sa bungan. So, ganito yan, Hindi ako maligaya na maraming namamatay sa droga. Pero pagpiliin mo ako yung mga human rights dyan, itong mga na to. Tapos, the 4 million na sinira nila. Yung hati-hati nila yan Si Albuera, si Udicta. Udicta on the eastern side, Albuera. Easily, magkano ilang buhay sinira nila? Over the years, mga 1 million. Kaya nung sabi yung police na nag-grade, na pinatay raw, rub out, sabi ko sa dito ako maniwala sa police. Police, under ko yan, PNP, DILG. O sundalo, under, ako yung commander-in-chief. Kung sabihin nila na yun ang nangyari, doon ako sana. Dito ako maniwala sa mga, at saka kung sa totoo lang,
you sacrifice the careers of the most just because died. Ilan ang sinira niya na buhay? Ilang Pilipino ngayon, when pag-start niyan, dysfunctional family, magnakaw yan kung saan niya makuha na, tapos sa kapitbahay niya, man-rape. Yung iba, tinatadtad niya kasi ang kamumukha na rong demonyo. Ilan yung bata na 1-year-old rape na. Tapos itong mga uubusin ko. Sabi ko nga, this is my orders to the police and to you. Go out and hunt for them. Place them under arrest if it is possible. Kasi gustong pumatay. Pero pag lumaban, and you feel na ang buhay mo ang nakataya na, di patayin mo eh. About 1/3 of that, ganun ang nangyari. Yung mga 2/3, yun yung kanila-kanila. Remember, I said I fired 7 generals. Anong tayo pa ang may kasalanan ngayon? Anong kasalanan ng Pilipino? Bakit nila ginaganon tayo? What crime itong mga bata na nagawa ba tatay na bakit ninyo ginaganon ang mga anak namin? Kaya ako talagang mainit masyado niyan. Walang kasalanan ang mga anak natin. Wala naman tong kasalanan kay Odekta pati kay Albuero, mayor naman. Bakit mo ganunin ang Pilipino? Bakit mo sirain ang buhay ko? Sino magbahog sa akin ng lugaw pagkanda mo? Bakit mayaman ba tayo? You have some towards retirement waiting for you? Saan mo punta? Sino magbili ng medisina mo, oxygen mo, living mo? Mga anak mo, gawin mo yung saan ako pupunta? Ako mahirap. Kaya, pupuntahin mo yung raportor, sabi ko, gusto niya conference. Yung one-on-one. Make it public. Sige, sabihin mo kung saan mo kinuha yung basura mo. Sabihin ko sa kanya ang sentimento ko. Patayin mo ako. Sige, go ahead. Pakulong ninyo ako, go ahead. Ito, makinig ka sa istorya ko. Sagutin ninyo itong 4 million na yan lang. Galit talaga ako kasi wala akong kasalanan, walang kasalanan ang Pilipinas sa iyo. Bakit binababoy yung mga tao? Kaya ganun. Sige lang, makinig lang kayo. Total, may 5,000 available. Basta ganito. Sundin lang ninyo ang order ko na yan to a T. Exactly. Pero pag nagbarilan ako, hindi na ako makinig o paano. Basta sinabi mo na, yun ang order mo, sir. Because I am ordering you to destroy the apparatus. That includes the structure, mga building, mga factory ng Cebu, pati yung taong nandyan. Ang Cebu, hindi mo ma-distribute yan ng kanya-kanya. Hindi nga napibili sa yan eh. Somebody cooks, meron siyang mga lieutenants, tapos if I cannot destroy the apparatus mismo, tao pati yung structure, infrastructure, walang mangyari. Kaya I serve notice to all. Mangyari kung saan ninyo ko i-demanda, go ahead. But kayo nagsunod sa akin, I will protect you. Sabi ko nga doon sa mga pulis, huwag kayong matakot. Kung bahala sa inyo. Ipopromote ko kayo, ilagay ko sa PSG. Pala walang trabaho, sige lang nga. Wala ba, sabi, pare, si bata, wala mong papatay dyan sa yan. Siguro magsusay dyan sa sarili niya. Hayaan mo. Totoo, trabaho lang kayo. Just remain loyal to the Constitution. Do not be loyal to me. If I have committed a grave error, you can do what you want. But preserve the presidency, pati yung because it is needed by our country. Maraming salamat po.